bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, pintot, pilak, bulaklak ay namumukad ka. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata. Yada, halalwaya, alahalam. Dito na naman po tayo sa pagpapatuloy sa pag-aaral ng Torah sa aklat ng Deuteronomy. Samahan niyo po kaming muli mga kapatid, saan man kayo naroon, at mapagpalang araw, hapon, o gabi sa inyong lahat. So, tuloy po natin sa Kabanata 29. Okay po. Kabanata 29. Karagdagang tipan. Ito ang mga tuntunin ng tipan na inuutos ni Yahweh kay Moises na gawin kasama ang mga Israelita sa Moab bilang karagdagan sa tipan na ginawa niya sa kanila sa Horeb. Tinipon ni Moises ang lahat ng mga Israelita at sinabi sa kanila, nakita ng inyong mga mata ang lahat ng ginawa ni Yahweh sa Egypt kay Faraon, sa lahat ng kanyang mga opisyal at sa kanyang buong lupain. Sa inyong sariling mga mata, nakita ninyo ang mga dakilang pagsubok, mga tanda at dakilang kababalaghan. Ngunit hanggang ngayon, hindi kayo binigyan ni Yahweh ng pag-iisip na nakakaunawa, mga mata na nakakakita, o mga tenga na nakakarinig. Gayunpaman, sinasabi ni Yahweh, sa loob ng 40 taon na pinangunahan ko kayo sa disyerto, hindi nasira ang inyong mga damit, ni ang mga sandalyas sa inyong mga paa. Wala kayong tinapay, tubig at alak, ngunit ako ang nagbigay sa inyo. Ginawa ko ito upang malaman ninyo na ako si Yahweh ang inyong alahayam. Yada. Nang makarating kayo sa lugar na ito, sina Sihon, hari ng Heshbon, at Og, hari ng Bashan, ay lumabas upang labanan kami, ngunit natalo namin sila. Kinuha namin ang kanilang lupain at ibinigay ito bilang mana sa mga Reubenite, sa mga Gadite, at sa kalahating tribo ni Manasseh. Sundin ninyo ng mabuti ang mga utos ng tipan na ito, upang kayo ay magtagumpay sa lahat ng inyong ginagawa. Kayong lahat ay nakatayo ngayon sa harapan ni Yahweh, ating alahayam, ang inyong mga pinuno at mga datu, ang inyong mga nakakatanda at mga opisyal, at lahat ng iba pang Israelita. Kasama ang inyong mga anak at inyong mga asawa, at ang mga dayuhang nakatira sa inyong mga kampo na nagpuputol ng inyong kahoy at nag-iigib ng inyong tubig. Kayo ay nakatayo dito upang makipagtipan kay Yahweh, ating alahayam. Isang tipan na ginagawa ni Yahweh sa inyo sa araw na ito at itinatakda ng isang panatag. Ang tipan na ito ay pinagtibay na tayo ay kanyang mga tao at siya ang ating alahayam, tulad ng tipan na ipinanata niya sa inyong mga ninuno, sina Abraham, Isaac, and Jacob. Tinatakda ko ang tipan na ito sa inyo na nakatayo dito kasama namin sa araw na ito at sa harapan ni Yahweh, ating alahayam.
At para rin sa inyong mga inapo, ang mga susunod na henerasyon na hindi pa ipinapanganak sa araw na ito. Kayo mismo ang nakakaalam kung paano kami nabuhay sa Egypt at kung paano kami nagdaan sa mga bansa patungo rito. Nakita ninyo sa kanila ang kanilang mga relihiyosong gawi at mga kasuklam-suklam na larawan at mga idolo na gawa sa kahoy, bato, pilak at ginto. Siguraduhin na walang lalaki o babae, angkan o tribo sa inyo ngayon na ang puso ay nasa mga idolo at relihiyon ng mga bansang iyon na maaaring magpasuway sa tipan ni Yahweh ating alahayam. Siguraduhin na walang ugat sa inyo na nagbubunga ng ganitong nakakalason na relihiyon. Hindi kailanman nais ni Yahweh na patawarin ang isang tao na alam ang nilalaman ng panatang ito, ngunit pinapahayag ang isang pagpapala sa kanilang sarili na nagsasabing, pinagpala ako kahit patuloy akong sumunod sa aking sariling relihiyon. Ang puot at sigasig ni Yahweh ay mag-aalab sa kanila at buburahin niya ang mga pangalan ng mga taong patuloy na sumusunod sa kanilang sariling relihiyon, habang hindi pinapansin ang tipan. Si Yahweh ay pipiliin sila mula sa lahat ng tribo ng Israel at dadalhin sila sa kapahamakan. Ayon sa lahat ng mga sumpa na nakasulat sa aklat ng mga batas ng tipan. Ang inyong mga anak na susunod sa Wala yung inyo, pagpapala, ano? Yung pinagpala ako kahit patuloy akong sumunod sa aking sariling relihiyon. Parang sinasabi ni Bro Mario, hindi ah, hindi patatawarin ni Yahweh yung mga nagsasabi ng gano'n. Kung walang righteousness, hindi sila pinagpapala. Yun lang po. Bakit masabi ako eh. okay po. Ang inyong mga anak na susunod sa inyo sa mga susunod na henerasyon at mga dayuhan na dumarating mula sa mga malalayong lugar ay makikita ang mga kalamidad na bumagsak sa lupain at ang mga sakit na ipinataw ni Yahweh dito. Ang buong lupain ay nagiging isang nasusunog na basura ng asin at asupre. Walang itinanim, walang tumutubo, walang gulay na lumalaki dito. Magiging tulad ito ng pagkawasak ng Sodom at Gomora, Adma at Sibuim na winasak ni Yahweh sa matinding galit. Ang lahat ng mga bansa ay magtatanong, bakit ginawa ito ni Yahweh sa lupain na ito? Bakit itong matinding nag-aalab sa galit? At ang sagot ay, ito ay dahil iniwan ng mga tao ang tipan ni Yahweh, ang alahayam ng kanilang mga ninuno, ang tipan na ginawa niya sa kanila nang inilabas niya sila mula sa Egypt. Sila ay lumayo at sumamba sa mga idolo at yumuko sa kanila. Mga idolo na hindi nila kilala. Mga idolo na hindi ibinigay sa kanila ni Yahweh. Kaya't ang galit ni Yahweh ay nag-alab laban sa lupain na ito at dinala dito ang lahat ng mga sumpa na nakasulat sa aklat na ito. Sa matinding galit at sa matinding puot,
Binunot sila ni Yahweh mula sa kanilang lupain at itinapon sila sa ibang lupain, tulad na nangyayari ngayon. Ang mga lihim na bagay ay pag-aari ni Yahweh, ating alahayam. Ngunit ang mga bagay na ipinahayag ay para sa atin at sa ating mga anak magpakailanman, upang masunod natin ang lahat ng salita ng batas na ito. Yata. Kabanata 30. Yada, yung mga inihayag sa atin yan. Yada. Pag-unlad pagkatapos magbalik kay Yahweh. Kung dahil sa di pagsunod ay mangyari sa iyo ang mga sumpang ito na aking inilagay, saan man kayo ikalat ni Yahweh, ang ating alahayam sa gitna ng mga bansa. Ibabalik ni Yahweh ang kanyang mga pagpapala kapag ikaw at ang iyong mga anak ay bumalik sa kanyang tipan at sumunod sa kanya ng buong puso, ayon sa lahat ng aking inuutos sa iyo ngayon. Muling magkakaroon ng habag si Yahweh, ating alahayam, sa iyo at titipunin kayo muli mula sa lahat ng mga bansa kung saan kanya ikinalat. Titipunin kayo ni Yahweh, ating alahayam, at ibabalik ka sa kanya kahit na ikaw ay napadpad sa pinakamalayong lupain sa ilalim ng langit. Teka, di ba nangyari nga yan? Nangyari nga yan sa atin. Kahit na malalayo. Nung pagtabernakulo, nagpupunta sila. Nagpupunta sila sa mag-iipon-ipon. Dadalhin ka niya sa isang lupain na pag-aari ng iyong mga ninuno, at iyo itong aariin. Gagawin ka niyang mas masagana at mas marami kaysa sa iyong mga ninuno. Lilinisin ni Yahweh ang ating alahayam ang iyong puso at ang puso ng iyong mga lahi, upang mahalin mo siyang tapat at mabuhay. Ililipat ni Yahweh ang lahat ng mga sumpang ito sa iyong mga kaaway na napupuot at umuusig sa iyo. Muli kang susunod kay Yahweh at tutupad sa lahat ng kanyang mga utos na aking ibinibigay sa iyo ngayon. Pagkatapos, pagpapalain ng alahayam ang bunga ng iyong sinapupunan, ang mga anak ng iyong mga hayop, at ang mga ani ng iyong lupain. Kung ikaw ay babalik kay Yahweh, ating alahayam, ng buong puso, at tutupad sa kanyang mga utos at tuntunin na nakasulat sa aklat ng tipang ito, muling magagalak si Yahweh, ating alahayam, sa iyo tulad ng kanyang kagalakan sa iyong mga ninuno. Ang alok ng buhay o kamatayan. Ngayon, ang aking inuutos sa iyo ngayon ay hindi masyadong mahirap para sa iyo o lampas sa iyong kakayahan. Hindi ito nasa langit upang sabihin mo, sino ang aakyat sa langit upang kunin ito at ipahayag sa amin upang aming sundin? Hindi rin ito nasa kabilang dagat upang sabihin mo, sino ang tatawid sa dagat upang kunin ito at ipahayag sa amin upang aming sundin? Hindi. Ang salita ay napakalapit sa iyo, nasa iyong bibig at sa iyong puso upang iyong sundin. Tignan mo, inalalagay ko sa harap mo ngayon ang buhay at kasaganahan, kamatayan, at pagkawasak upang piliin mo. Ngunit inuutos ko sa iyo ngayon na mahalin si Yahweh, ating alahayam, lumakad sa pagsunod sa kanya,
at tuparin ang kanyang mga utos, tuntunin, at batas upang ikaw ay mabuhay at dumami. Excuse me. Kung gagawin mo ito, Yung sa verse pagpapalain 15, Yahweh. Yung sa verse 15, Ma'am. Tignan mo, inilalagay ko. oo. O, tingnan mo, inilalagay ko sa harap mo ngayon ang buhay at kasaganaan o kamatayan at pagkawasak. Siguro dapat dito koma o kamatayan at pagkawasak upang piliin mo. Kasi binibigyan ka ng choices eh. So, dapat hindi koma. Tingnan mo, ilalagay ko sa harap mo ngayon ang buhay at kamatayan o kamatayan at pagkawasak. Kasaganaan o kamatayan at pagkawasak. Parang dalawang option. So, ginawa ko lang sis Dalia, take note. Thank you. Proceed ka, sis. Thank you. Opo. Ngunit inuutos ko sa iyo ngayon na mahalin si Yahweh, ating Alahayam, lumakad sa pagsunod sa Kanya, at tuparin ang Kanyang mga utos, tuntunin at batas upang ikaw ay mabuhay at dumami. Kung gagawin mo ito, pagpapalain ka ni Yahweh, ating Alahayam, sa lupain na iyong papasukin upang ariin. Ngunit kung ang iyong puso ay tumalikod at hindi ka sumunod, at kung ikaw ay mahikayat na yumuko sa mga idolo at sambahin ang mga ito, ipinahahayag ko sa iyo ngayon na ikaw ay masisira. Hindi ka mamumuhay ng matagal sa lupain na ibinibigay sa iyo ni Yahweh upang pasukin at ariin sa kabilang ilog ng Jordan. Ngayon, tinatawag ko ang langit at ang lupa bilang mga saksi laban sa iyo na inilagay ko sa harap mo ang buhay at kamatayan, mga pagpapala at mga sumpa. Piliin mo ang buhay upang ikaw at ang iyong mga anak ay mabuhay at upang mahalin mo si Yahweh, ating Alahayam, makinig sa kanyang tinig at magtiwala sa kanyang tipan at mga batas. Sapagkat si Yahweh ang iyong buhay at bibigyan kanya ng mahabang panahon sa lupain na kanyang ipinangako sa iyong mga ninuno, sina Abraham, Isaac at Jacob. Yada. Kabanata 31. Si Joshua bilang kapalit ni Moises. Pagkatapos ay lumabas si Moises at sinabi ang mga salitang ito sa mga Israelita. Ako ay 120 taon na at hindi na ako makakapanguna sa inyo. Sinabi ni Yahweh sa akin, hindi ka makakatawid sa ilog Jordan. Ang makalangit na nilalang ni Yahweh na nagdadala ng pangalan ni Yahweh, ang siya mismo ang tatawid sa unahan ninyo. Sisirain niya ang mga bansang ito para sa inyo at kukunin niyo ang kanilang lupain. Si Joshua rin ay tatawid sa unahan ninyo upang pangunahan kayo gaya ng sinabi ni Yahweh. Gagawin sa kanila ni Yahweh ang ginawa niya sa mga hari ng Sihon at Og, na pinuksa niya kasama na kanilang mga kaharian. Ibibigay sila ni Yahweh sa inyo at dapat ninyong gawin sa kanila ang lahat ng inuutos ko sa inyo. Magpakatatag at magpakatapang. Huwag matakot sa kanila ni masindak, sapagkat si Yahweh ating Alahayam ay sasama sa inyo. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan. Paglilinaw. Dapat tandaan na ang Alahayam ay nagpadala ng isang makalangit na nilalang na nagdadala ng pangalan ni Yahweh.
nang umalis sila sa Egypt. Sa araw, ang makalangit na nilalang ay nasa haligi ng mga ulap at sa gabi, nasa haligi ng apoy. Ang makalangit na nilalang na ito ay nauna sa kanila mula sa oras na umalis sila sa Egypt. Hindi niyo napansin, mga kapatid, magkatukayo yung dalawang mamumuno, si Yahweh the Son at saka si Joshua. Kasi di ba ang Joshua ay Yahweh siya din. So magkapareho sila ng pangalan, pareho silang mamumuno. Di ba? Okay, yun Pagkatapos, lang sis. tinawag ni Thank you. Moises, opo. Pagkatapos, tinawag ni Moises si Joshua at sinabi sa kanya sa harapan ng lahat ng Israelita, magpakatatag at magpakatapang, sapagkat dapat kang sumama sa mga taong ito at pangunahan sila sulupain na ipinangako ni Yahweh sa ating mga ninuno na ibibigay sa kanila. At dapat mong itong hatiin sa kanila bilang kanilang mana upang ariin. Si Yahweh mismo ang mauuna sa iyo at sasama sa iyo. Hindi kanya iiwan ni pababayaan. Huwag matakot, huwag mabahala. Ang pagsilang ng makalangit na kaharian. Kaya't isinulat ni Moises ang batas na ito, ang tipan, at ibinigay sa lahat ng mga nakatatandang Israelita at sa mga Levitikong saserdote na nagdala ng kaban ng tipan ni Yahweh. Pagkatapos, iniutos ni Moises sa kanila, dapat ninyong basahin ang batas na ito, ang tipan, sa kanila. Sa kanilang pandinig, basahin ito sa pagtatapos ng bawat 7 taon, sa taon ng pagpapatawad ng mga utang, sa pista ng mga tolda, kapag ang lahat ng mga Israelita ay pumunta upang humarap kay Yahweh, ang alahayam, sa lugar na pipiliin niya, tipunin ang mga tao, mga lalaki, babae at mga bata, at ang mga dayuhang naninirahan sa inyong mga bayan, upang makinig sila at matutong magpasakop at mahalin si Yahweh, ating alahayam, at sundin ng maingat ang lahat ng mga salita ng batas na ito. Ang kanilang mga anak na hindi pa alam ang mga batas ng tipan na ito ay dapat makinig at matutong magpasakop at mahalin si Yahweh, ating alahayam, habang kayo ay nabubuhay sa lupain sa kabila ng ilog Jordan na inyong ariin. Paglilinaw. Dito pa lang ginawa yung makalangit na kaharian, no? Dito pala sinilang bago mo sila tumawid ng Jordan. Okay. Paglilinaw, kasama sa serye ng mga tipan na Salamat, dala sis. ni Moises, ang tipan kay Noah, na ipinasa kay Shem, kung saan idinagdag ang tipan kay Abraham at ipinasa kay Isaac hanggang kay Jacob. Pagkatapos, nagbigay si Yahweh ang alahayam ng karagdagang tipan kay Jacob, kung saan idinagdag ang tipan na ito sa pamamagitan ni Moises. Isang hiwalay na tipan ang eksklusibong ibinigay kay Levi upang magpatuloy ang pagkasaserdote bilang tagapagdala at tagapag-ingat ng tipan at ng lahat ng mga batas. Sinabi ni Yahweh kay Moises, malapit na ang araw ng pagtatapos ng iyong buhay. Tawagin si Joshua at humarap kayo sa toldang tipanan, kung saan ko siya aatasan. Kaya't sina Moises at Joshua ay dumating at humarap sa toldang tipanan. Pagkatapos, nagpakita si Yahweh sa tolda sa haligi ng ulap, at ang ulap ay tumayo sa bungad ng tolda.
At sinabi ni Yahweh kay Moises, ikaw ay magpapahinga kasama ng inyong mga ninuno at ang mga taong ito ay malapit ng magpakatotoo sa mga idolo ng lupain na kanilang papasukin. Magpatotoo. Magpatotot. Totot po talaga. Mag-prostitute sila, Prostitute sa magpa-prostitute. mga idolo. Magpatotot sa mga idolo ng lupain na kanilang papasukin. Iiwan nila ako at sisirain ang tipan na ginawa ko sa kanila. At sa araw na iyon, ako ay Oo, kasi magagalit baka sa magalit kanila lang si Moses dyan eh. at iiwan sila. Itatago ko ang aking mukha sa kanila at sila ay malilipol. Maraming mga kalamidad at sakuna ang darating sa kanila. At sa araw na iyon, magtatanong sila, hindi ba dumating ang mga sakunang ito sa amin dahil hindi namin kasama ang aming alhayam? At tiyak na itatago ko ang aking mukha sa araw na iyon dahil sa lahat ng kanilang kasamaan sa pagbaling sa mga idolo. Ngayon, isulat mo ang awit na ito at ituro ito sa mga Israelita at iparinig sa kanila upang ito ay maging saksi para sa akin laban sa kanila. Kapag dinala ko sila sa lupain na sagana, sa gatas at pulot, ang lupaing ipinangako ko sa kanilang mga ninuno, at kapag sila ay kumain hanggang sa mabusog at umunlad, sila ay magpapatotot sa mga idolo at sasamba sa kanila. Tatalikuran ako at sisirain ang aking tipan. At kapag dumating ang maraming sakuna at kalamidad sa kanila, ang awit na ito ay magpapakatotoo laban sa kanila. Sapagkat hindi ko makakalimutan ang kanilang mga inapo. Alam ko kung ano ang kanilang mga kinahihiligan gawin bago ko pa sila dalhin sa lupain na ipinangako ko sa kanila ng may panatang. Kaya't isinulat ang awit na ito sa araw na iyon at itinuro ito sa mga Israelita. Ibinigay ni Yahweh ang utos na ito kay Joshua, anak ni Nun. Magpakatatag at magpakatapang sapagkat dadalhin mo ang mga Israelita sa lupain na ipinangako ko sa kanila ng may panatang, at ako mismo ay sasama sa iyo. Pagkatapos na maisulat ni Moises sa isang aklat ang mga salita ng batas na ito, mula simula hanggang katapusan, ibinigay niya ang utos na ito sa mga Levita na nagdadala ng kaban ng tipan ni Yahweh. Kunin ninyo ang aklat ng mga batas ng tipan at ilagay ito sa loob ng kaban ng tipan ni Yahweh, ating alhayam. Doon ito ay mananatiling saksi laban sa inyo. Sapagkat alam ko kung gaano kayo mapaghimagsik at matigas ang leeg, kung kayo ay mapaghimagsik laban kay Yahweh, habang ako ay kasama ninyo, gaano pa kaya kayo maghihimagsik pagkatapos kong umalis? Tipunin ninyo sa akin ang lahat ng mga nakakatanda ng inyong mga tribo at lahat ng inyong mga pinuno upang maiparinig ko ang mga salitang ito sa kanilang pandinig at tawagin ang langit at ang lupa upang magpakatotoo laban sa kanila. Sapagkat alam ko na pagkatapos kong umalis, kayo ay tiyak na magiging ganap na masama at lilihis mula sa daang inuutos ko sa inyo. Sa mga darating na araw, darating ang kapahamakan sa inyo
dahil gagawa kayo ng kasamaan sa paningin ni Yahweh at magpapagalit sa kanya sa pamamagitan ng inyong mga ginawa. Paglilinaw. Sa puntong ito, si Moises at ang mensahero ng tipan, ang unang pinuno na nangangasiwa sa mga Israelita at sa makatuwid, ang unang hari ng makalangit na kaharian sa panahon ng pagsisimula nito, sa bisa ng lahat ng mga tipan na ibinigay ni Yahweh ang alahayam. At isinulat ni Moises ang mga salita ng isang awit na inuutos sa kanya ni Yahweh, ang alahayam na itinuro sa buong kapulungan ng Israel bilang patotoo. Yada. Yada. Si Moses pala ay hindi pala si Moses ang nag-compose ng awit na to, no? Dinictate lang sa Ano kanya. bang alit? Ano bang Awit? awit? Yung Oo. Song of Moses. Hindi, ano na to late na. Hmm? Diba, nauna na yun yung kay Miriam at saka kay Moses. Parang patay na si Miriam dito eh. Oo, Sige, kwento na, wala na kwento si na. Oo. Miriam dito kasi patapos na nga, mamamatay na nga dito si Moses eh. Kaya ito palang awitin na ito ay hindi si Moses ang nag-compose. Dinictate lang sa kanya Oo, so ni noon pa lang niya Yahweh. isinulat. Oo. Pinasulat lang sa kanya ni Yahweh. Siguro siya na lang ang nagbigay ng ano nito, ng lyrics, yung ng tono. Actually, wala akong masyado naiintindihan kasi choppy kayo lahat. Ganon. Anong nangyari at choppy lahat? Sa akin, kasi masyado mahina ang net ko. Okay. Kaya sinusundan ko na lang sa pagbabasa yung ano. So, marker na tayo dito. 3 chapter na lang tayo bukas. Kasi 9:52 na. Oo. So, wala bang mga comments? Wala nang additional question? Iba yung awit ni Moses dito. Iba pa yung awit nila Oo. ni Iba yon, yung awit ni ni Miriam. Mariam. Oo, Oo. iba pala. Oo. Oo. So, wala nang mga kapatid. Tayo ay pansamantalang magtatapos. At pakinggan natin ang isang awitin. Salamat mga kapatid. Be blessed. Shalom. Be blessed mga kapatid. Shalom. Yes, shalom. Kaulang ang aking paglingkuran, ikaw lang ang aking sasambahin. Mananatili ka ba, Yahweh, dito sa puso ko sinasamba, luwalhatiin kita. Sa buhay kong ito'y magtatapat, mga pagsubok man o anong hinaharap, patuloy maglilingkod sa'yo, masyayak Yahweh siya'y maghari ka dito sa puso
laman ang puso ko. Maglilingkod habang may hininga sa banal mong salita. Ako'y turuan mo, baguhin mo, tuwirin likong puso ko, alahayam. Ikaw lang ang aking paglingkuran, ikaw lang ang aking sasambahin. Mananatili ka ba, Yahwa, dito sa puso ko sinasamba. Luwalhatiin kita. Sa buhay kong ito'y magtatapat, mga pagsubok man o anong hinaharap, patuloy maglilingkod sa'yo. Masyayak Yahwa siya'y maghari ka dito sa puso ko. Di magbabago laman ang puso ko. Maglilingkod habang may hininga sa banal mong salita. Ako'y turuan mo, baguhin mo, tuwirin ang likong puso ko. Di magbabago laman ang puso ko. Maglilingkod sa'yo habang may hininga sa banal